Galang-galang na speaker, maraming salamat. Mga kasama, may ilang tagumpay sa budget process na ito. Pero sa dulo ng lahat, hindi ito sapat. Noong September 21, nakisama po ako sa libo-libong Pilipino sa trillion peso march sa EDSA. Hindi para magsalita, kundi para makinig sa panawagan ng karaniwang mamamayan. At ang kanilang sigaw, iisa lang po ang mensahe. Isang budget na tapat, bukas, at may saysay para sa ordinaryong Pilipino. Ngunit sa bersyon ng budget na ito, nananatili pa rin ang bilyon-bilyong pondo sa unprogrammed appropriations. Pondong madaling abusuhin. Ang ganitong uri ng pondo ay parang anino sa likod ng proseso. Hindi nakikita, ngunit may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng mamamayan, lalo na sa buhay ng mga kinakatawan ko mula sa Dinagat Islands. Higit pa, ang tunay na proseso ng budget ay hindi dapat ginagawa sa likod ng saradong pintuan. Dapat itong bukas sa pagsusuri, pagtatanong at partisipasyon ng taong bayan. Sa halip, naiwan lamang sa pangakong napako ang pagsabi na magkakaroon ng mga mekanismo para sa tunay na transparency at accountability, para sa tunay na pakikilahok ng mamamayan sa proseso ng pagbuo ng national budget. Mula sa iskandalo ng flood control hanggang sa mas malawak na larawan ng katiwalian sa ating bansa, galit at pagod na ang sambayanang Pilipino. At higit sa galit ay isang malinaw na panawagan. Isang panawagan para sa katapatan, pananagutan, at makabuluhang partisipasyon ng mamamayan. Ang pondo ng bayan ay hindi simpleng numero sa papel. Ito ang salamin ng tiwala ng taong bayan. Ito sana ang pagkakataon ng Kongreso. Ito upang ipakita na kaya nating magpatupad ng tapat at bukas na pamamahala. Yan lamang ang natitirang pag-asa na pwedeng kapitan ng mamamayan. At dahil naniniwala po ako na walang maliit, walang malayo at lahat ay mahalaga, para sa mga dinagat nun, Madam Speaker, mga kasama, ang boto ko po ay no.